Sa mga nagdaang kabanata ay ipinag-utos ni Zhao Jingshi na pigilan si Black. Naagad naman na sumugod ang mga disciples sa sinabi ni Zhao Jingshi, kaya naman agad silang nagsitalunan upang pigilan si Black at naghanda sila ng kani-kanilang mga atake. At nang matapos ang kanilang paghahanda ay agad nilang pinakawalan ito subalit madali lang na napawalang bisa ito ni Black, at sa isang was-iwas lamang ni Black ng kanyang buntot ay naging wala na itong silbi. Nagpatuloy naman sa pag-atake ang mga disciples kay Black, na agad namang naiiwasan ito ni Black dahil sa kanyang bilis bilang isang hayop. Balik tayo kay Xiao Chen at sinabi dito ni Zhao Jingshi na gamitin ang iyong hayop na gustong iligtas ang iyong lakas. Nagtinginan ang mga master senyales na sabay-sabay na ulit silang umatake. Agad naman na naghanda si Zhao Jingshi at makikitang gumamit na ito ng magic weapon at lumalabas dito ang asul na aura. Nilabas din ni Jinbo ang kanyang pangmalakasang atake at binalutan niya na ito ng aura. Na kahit si Taizing ay naghanda na rin ito at makikitang binalutan niya na rin ang kanyang armas ng makapal na aura. Napangiti naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na buti lahat sila ay may hawak na magic weapon na nasa antas ng 9th rank. Agad nilang pinakawalan ng atake patungo kay Xiao Chen na kalmado namang pinagmamasdan ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay nilabas na ni Xiao Chen ang kanyang sinaunang abilidad na Heaven Strength Fist, Third Punch. Naagad niya itong pinakawalan upang salubungin ang atake ng tatlo. Bumulusok ang atake ni Xiao Chen na may dala-dalang kapanindig balahibong aura. Ilang sandali pa ay sumambulat ang atake ni Xiao Chen sa harap nila at makikita sa kanilang atake na nagmukha itong kulangot. Nang magsalpukan ang kani-kanilang atake ay makikitang nagkaroon ng matinding reaksyon ito. At nang makita ito ng tatlo ay baka sa kanilang mukha na hindi maganda ang kanilang sitwasyon dahil ang kanilang mga atake ay walang silbi. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong inabot sila ng atake ni Xiao Chen dahilan upang magsitalsikan ang tatlo. Namuo ang malakas na pagsabog na bahagyang ipinagtaka ni Xiao Chen. Kaya naman nasabi na lang niya na ang pangatlong suntok ay ang pagbawi sa atake ng kalaban sa pamamagitan ng pagtaas ng kapangyarihan nito ng doble at sa pag-counterattack. Buti na lang hindi pa perpekto ang katawan ko, hindi pa perpekto sa sandaling ito. Gayon pa man ito ay sapat na. Napaluhod ang tatlo sa tindi ng natamo nilang pinsala at napasuka pa sila ng dugo dito. Nasabi pa nga ni Zhao Jingshi na masyadong malakas ang batang ito, hindi natin siya kapantay. Mga elder, gawin na natin ang plano. Nang makita ni Xiao Chen ang kanilang ginagawa ay nasabi niya na ito ay isang formation. Dagdag pa niya na pagbutihin niyo ang iyong paghahanda, lumabas naman ang asul na enerhiya sa paghahanda ng mga elders. Habang nagpapatuloy sa paghanda ang mga elders ay sinabi ng isa na ngayon Xiao Chen ay mamamatay ka na. Napalingon naman si Black kay Xiao Chen at nang makita niya ang formation ng mga elders ay nasabi na lang niya na hindi ito maganda nasa panganib si Xiao Chen. Kaya naman agad siyang tumakbo ng mabilis pa punta kay Xiao Chen at wala siyang pakialam sa mga disciples na kanyang madadaanan. Subalit lubhang marami ang mga disciples kaya naman napilitan siyang umatake habang patungo kay Xiao Chen. Ngunit tinamaan siya ng isang atake kaya naman napatigil siya ng bahagya. Tinignan niya ulit ang formation ng mga elders at nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na hindi siya aabot dahil sa mga taong ito. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang hinanda nilang formation ay natawa na lang si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na ito ay isang kawili-wili. Subalit sa kabila ng kanyang pagtawa ay bumulusok na ang mabigat na atake na may daladalang matinding pressure. Kaya naman nang makita niya ito ay nag-iba ang kanyang reaksyon dito dahil nang maramdaman niya ito ay nakaramdam siya dito ng kakaiba. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong umabot kay Xiao Chen at makikitang nahihirapan siya dito sa daladala nitong bigat. Nasabi pa nga niya na malakas talaga ang pagkakabuo ng isandaang malakas na martial arts. Nang makita ito ni Zhao Jingshi ay natawa siya dito. At sabay niyang sinabi na Xiao Chen, ang oras ng iyong kamatayan ay dumating na, at hindi mo masisira ang pagbuo ng 100 tao. Sumigaw naman si Xiao Chen ng malakas na parang sang-ayon ito dahil baka sa kanyang mukha na gusto niya itong maranasan. Ilang sandali pa ay inactivate na ng mga elders ang kanilang formation. At nagkaroon ng matinding reaksyon at namuo ang isang bola na may daladalang nakakatakot na aura. Nang makita ito ni Xiao Chen ay baka sa kanyang mukha na parang gusto niya pang mangyari talaga ito. Maya-maya pa ay bumulusok na kay Xiao Chen ang isang kapanindig balahibong atake na kayang pumatay sa mga emperor.
At sa kasalukuyang cultivation ni Xiao Chen ay siguradong hindi maganda ang mangyayari. Nang makita ng kanyang mga servant na nilamon na si Xiao Chen ng atake ay natigilan na lang sila dito at bakas sa kanilang mukha ang pag-aalala. Ilang sandali pa ay nagkaroon pa ito ng isang malakas na pagsabog at nang makita ito ng iba pa niyang servant ay parang nawalan na sila ng pag-asa na buhay pa ang kanilang master. Maya-maya pa nang mawala ang malakas na pagsabog ay makikitang dahan-dahan na bumabagsak si Xiao Chen. At mukhang wala na itong buhay base sa kanyang hitsura. Nagpatuloy sa pagbagsak si Xiao Chen habang nasisira ang kanyang damit. Nang makita ito ni Jiang Chuan ay bakas sa kanyang mukha na talagang hindi nabubuhayin si Xiao Chen sa ganoong atake. Maya-maya pa ay nagkaroon pa ng isang malakas na pagsabog. Agad naman nadumpensa sila Xiaoyan upang hindi sila matamaan sa impact ng malakas na pagsabog. Makikita ang namuong malakas na pagsabog na kung saan bumagsak si Xiao Chen. Maya-maya pa ay makikita natin na natulala na lang si Jiang Chuan. Nang mawala ang makapal na alikabok ay makikita sa gitna ang katawan ni Xiao Chen na wala na itong reaksyon. Nang makita ito ni Zhao Jingshi ay hindi agad siya nakapagsalita. Maya-maya pa ay tumawa na lang ito bigla at sabay niyang sinabi na sa wakas ay namatay ka na. Natulala naman si Crazy Boy sa kanyang nakikita at parabang hindi pa pumapasok sa kanyang isip na wala na ang kanyang big brother. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng reaksyon si Jiang Chuan nang marinig niya ang sinabi ni Zhao Jingshi na patay na ang kanyang boss. Bakas din sa mukha ni Landlord at sa kanyang hukbo ang panghihina nito. Maya-maya pa ay nagkaroon na din ng reaksyon si Crazy Boy at napaluhod na lamang siya dito na sabi pa nga niya na ang vitality ni Big Brother ay nawala na. Sinabi naman ni Jiang Lao na mamamatay din tayong lahat. Nagalit naman si Black dito kaya naman nilabas niya na ang kanyang totoong lakas. At makikitang nag-iba na ang kanyang hitsura dito at mabilis niyang pinagsasakmal ang mga disciples na humaharang sa kanya. Dahan-dahan namang lumapit si Black kay Xiao Chen nang matapos niyang patumbahin ang mga humaharang sa kanya. At agad niyang pinakiramdaman ang vitality ni Xiao Chen subalit nang suriin niya ito ay nasabi na lang niya na hindi niya na maramdaman ang vitality ni Xiao Chen. Makikita sa reaksyon ni Crazy Boy na galit na ito at lumalabas sa kanya ang itim na enerhiya, habang ang iba naman ay tulala pa din ito. Napatingin naman si Black kay Zhao Jingshi at bakas sa kanyang mukha ang galit nito. Tumawa naman ng malakas si Zhao Jingshi habang dahan-dahan na lumalapit kay Xiao Chen. At paulit-ulit niyang sinasabi na sa wakas ay patay ka na Xiao Chen. At sabay niyang sinipa ang katawan ni Xiao Chen habang pinagtatawanan. Wala namang magawa ang mga servant ni Xiao Chen sapagkat nagdadalamati pa ito sa nangyari sa kanilang master. Bakas sa mga mukha ng mga disciples na naawa sila sa ginagawa ni Zhao Jingshi sa kanilang master. Halos hindi sila makagalaw na parabang nawalan na sila ng pag-asa. Maya-maya pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na brothers patayin silang lahat at walang magtitira. Agad naman na sumugod ang mga martial artist ng pamilyang Zhao. Habang ang hukbo nila Xiao Chen ay tulala pa din ito. Nang makalapit ang mga hangal ay walang kahirap-hirap nilang nabugbog ang hukbo nila Xiao Chen. Maya-maya pa ay nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan at walang nakakakita nito na kahit sino sa kanila. At makikita na ito ay si Lian Fei ang isang alamat sa ibabaw ng kaharian. Dito nga ay nagulat siya dahil ginamit ni Xiao Chen ang ginawa niyang martial arts na buhay at kamatayan. Nasabi pa nga niya na aking mabuting kababata, tingnan mo, ang martial arts ko ang magliligtas sa iyo sa huli. Dagdag pa niya na ikasyam na rendition ng buhay at kamatayan. Xiao Chen nagsimula na ang unang rendition. Sa kabilang banda naman ay makikitang sumabog na sa galit si Crazy Boy dahil sa nangyari sa kanyang big brother. Kaya naman agad niyang sinabi sa kanyang hukbo na patayin ang lahat upang maipaghiganti si brother. Habang si Zhao Jingshi naman ay hindi maalis sa kanyang mukha ang kasiyahan dahil sa tagumpay siya na mabura si Xiao Chen sa kaharian ng Xinwu. Habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen ay natatawa na lang siya sa sobrang kasiyahan. Nasabi pa nga niya habang nagpapalabas ng aura sa kanyang kamay na gusto kong makita kung paano naiiba ang iyong makapangyarihang pisikal na katawan sa amin. Agad niyang nilapat ang kanyang kamay sa dibdib ni Xiao Chen na nababalutan ng aura. Subalit bago pa man niya may sigaw ang kanyang gagawin ay biglang nagkaroon ng malakas na ingay at may dala-dala itong nakakakilabot na tunog. Kaya naman dahil dito ay nakaramdam siya ng matinding takot.
Nagpatuloy ang nakakakilabot na ingay sa katawan ni Xiao Chen habang nanginginig na sa takot si Zhao Jingshi. Nasabi pa nga niya na kung anong nangyayari sa katawan ni Xiao Chen. Patuloy na lumalabas ang kapanindig balahibong ingay na nagmumula kay Xiao Chen. Ilang sandali pa ay narinig na ito ni Crazy Boy at bahagya siyang natigilan dito. Na kahit ang dalawang master ay narinig na rin nila ang nakakatakot na ingay. Nasabi na lang din ni Ken Cheng Cheng nang marinig nila ang ingay na kung ano itong nakakakilabot na boses. Nasabi na lang din ni Jiang Chuan na kung ito ba ay si boss habang si Jiang Lao naman ay hindi naman nakapagsalita sa kanyang naririnig. Si Lao Zhou naman at Luan Ping ay natutulala sa hindi maipaliwanag na ingay. Agad naman na naramdaman ito ni Black na sabi pa nga niya na ang vitality na ito ay si Xiao Chen. Nagkaroon ng reaksyon ang katawan ni Xiao Chen at nagpatuloy ang nakakatakot na ingay. Ilang sandali pa ay lumutang na si Xiao Chen habang naglalabas ito ng matinding aura. Nagpatuloy ang nakakatakot na ingay habang namamangha naman ang kanyang hukbo. Takot naman ang hukbo ng pamilyang Zhao dahil sa hindi pa din tumitigil ang nakakatakot na ingay at bukod dito ay mas kumakapal ang aura na lumalabas kay Xiao Chen. Ilang sandali pa ay malapit nang matapos ang kanyang 9th reincarnation ng buhay at kamatayan. Sa takot ni Zhao Jingshi ay sinabi niya na sa kanyang mga elders na hindi ito maganda kaya naman magmadali ang mga elders at patayin siya. Nasabi pa nga ng isang elder na ipagsama-sama ang iyong lakas at gawin ulit ang ginawa kanina. Agad naman na naghanda ang mga elders at dahil dito ay nakabuo agad sila ng kanilang gagawing atake na mas lumakas pa. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga nila itong pinakawalan at bumulusok ang kapanindig balahibong aura na patungo kay Xiao Chen. Makalipas ang ilang sandali ay nasa likod na ni Xiao Chen ang malakas na atake. Nang tumama ang atake ay inabsorb lang ito ng katawan ni Xiao Chen na para bang pangdagdag lang niya ito sa kanyang cultivation. Maya-maya pa ay nagising na nga si Xiao Chen at nagkaroon ng malakas na puwersa. Kaya naman ang mga hangal na malapit sa kanya ay tumilapon sa tindi ng nilabas na puwersa ni Xiao Chen. Nasabi na lang ni Xiao Chen nang makabalik sa kamalayan na bagamat napagpasyahan ko na gamitin ang ikasyam na reincarnation ng buhay at kamatayan upang sirain ang laro, hindi ko inaasahan na kung talagang gagamitin ko ang pamamaraang ito, ang aking puso ay magiging komplikado. Pumalakpak naman ang nilalang na pinapanood siya hanggang siya ay magising. Nasabi pa nga nito na magaling brothers. Ang unang pagliko ng siyam na reincarnation ng buhay at kamatayan, ay ganap na tapos na. Dagdag pa niya na mahusay brother bumalik ka kaagad, hihintayin kita sa tuktok ng siyam na mundo. Matapos ang kanyang mga sinasabi ay agad na siyang umalis dala-dala ang kanyang pagkamangha dahil ang kanyang martial arts na ginawa ay talaga namang malaki ang pakinabang. Makikitang mas tumindi ang aura na nilalabas ni Xiao Chen at ang kanyang sinaunang abilidad ay nadagdagan din ang lakas nito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa mga hangal na simulan na natin ang pangalawang sagupaan. Napa-atras naman ang mga elders sa nakakatakot na aurang nilalabas ni Xiao Chen. Habang si Zhao Jingshi naman ay hindi pa din makapaniwala na sabi pa nga niya paano ito nangyari ito ay ganap na imposible hindi kaya si Xiao Chen ay hindi talaga patay at pinaglalaruan lang kami. Halos pumutok sa galit ang hangal kay Xiao Chen dahil pinagmumukhang tanga siya ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay pasigaw niya sinabi sa kanyang hukbo na pinagluhuko tayo ng batang ito sabay-sabay tayong umatake at burahin siya ng tuluyan. Napangiti naman si Xiao Chen sa sinabi ni Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na tama hayaan silang subukang ganap na lipulin ako ng magkasama. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng aura na ang siyam na reincarnation na sining ng lihim na buhay at kamatayan ay talagang pinahintulutan ng aking paglilinang na isulong muli ang distansya, at masira ang ikaapat na yugto ng Primordial Body Tempering Secret Art, isang hakbang na lang ang layo. Nagtinginan naman ang mga elders sinyales na gawin nila ulit ang kanilang ginawa kanina. Agad nilang pinagsama-sama ang kanilang lakas upang may sigawa ulit ang kanilang gagawing atake. Maya-maya pa nang matapos ang kanilang paghahanda ay pinakawalan na nila ito patungo kay Xiao Chen na kalamado naman niya itong pinagmamasdan. Ilang sandali pa ay inactivate niya na ang kanyang Heaven Fist na mas lumakas pa dahil sa kanyang reincarnation. Nang makalapit ang atake ay agad niya itong sinalubong. At nang magsalpukan ito ay parang dumikit ang atake na parang hinawakan ito ng mahigpit at inabsorb ito. Ilang sandali pa ay makikitang nagkaroon ng itim na aura ang ginawang atake ni Xiao Chen.
At unti-unting nilalamon ang atake ang ginawa ng mga elders. Nasabi na lang ng elder na kung anong masamang aura ito, habang si Zhao Jingshi naman ay hindi na naman makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihang mga pangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen na tama ito ay isang masama, lahat ng kasamaan ng langit at lupa ay idinagdag sa aking katawan. Kaya naman tanggapin ang isa kupang suntok ng malugod. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake patungo sa elders na may daladalang nakakatakot na aura. Sa lakas ng ginawang atake ni Xiao Chen ay hindi na nila ito nadepensahan at nilamon sila ng atake. Habang pinagmamasdan ni Crazy Boy si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na tulad ng inaasahan, si Big Brother pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang lakas ay tumaas ng husto. Napasigaw naman si Jiang Chuan na ang kanyang boss ay isa talagang kamangha-mangha. Natuwa naman si Lin Feng na sabi pa nga niya na lumakas na naman siya. Habang si Zhao Jingshi naman ay napaluhod na sabi pa nga niya na mag-isang harangin ang daan-daang kapangyarihan ng sigasig ng mag-isa, ito ba talaga ang ginagawa ng mga tao? Na kahit ang dalawang master na sina Tai Jing at Jinbo ay parang nawalan na din ng pag-asa. Dahan-dahan na bumaba si Xiao Chen. At sabay niyang sinabi kay Tai Chuangsan na ikaw na ang bahala. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat si Tai Jing at ang mga disciples ng Taizo na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen sa kanyang sinasabi. Napalingon ang ibang disciples ng Taizo sa direksyon ng isang nakamaskara at nakilala nilang ito si Tai Chuangsan. Sinabi naman ni Tai Chuangsan na mga alagad ng sekta ng dugong bakal. Ang sekta ng dugong bakal ay gumagawa ng kasamaan ng dating may-ari. Dagdag pa niya habang tinatanggal ang kanyang maskara na ngayon. Maginhawa para sa akin na ituwid ang sekta ng sama-sama at muling hubugin ang aking sekta. Nang makita ni Tai Jing ang kanyang anak ay galit niyang sinabi dito na ikaw na batang suwail. Subalit sa kanyang ginawa ay mas lumala ang kanyang pinsala sa katawan at nasabi na lang niya na sobra akong nagagalit ngayon. Sinabi naman ni Tai Chuangsan na paumanhin ang mga yon ang iyong kasamaan ay tapos na. At agad niyang ipinag-utos na brothers, patayin ang mga balahibo na partido ni Zhao Jingshi. Sa kabilang banda naman ay sinabi din ni Crazy Boy na ang lahat ay kumilos na at wasakin silang lahat. Agad naman na inutusan ni Xiaoyan ang kanyang kaibigan na si Wu He na sunugad na at dahil dito ay nagsisiliparan ang mga disciples na nadadaanan nito. Agad na lumipad si Black habang abala ang mga humaharang sa kanya. Agad siyang lumapit kay Xiao Chen na agad namang sinalubong ni Xiao Chen ng isang ngiti. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na, ang iyong kapangyarihan ay medyo pamilyar sa akin at medyo natakot. Bahagya namang nagtaka si Xiao Chen na sabi pa nga niya na talaga bang pamilyar sa iyo ang kapangyarihan na ito. Kinumpirma naman agad ito ni Black na sigurado ako dito. Sinabi naman ni Xiao Chen na pag-usapan natin ang usapin mamaya. Sa sandaling ito, nagsusumikap ang lahat upang talunin ang kalaban. Habang sa kabilang banda naman ay nakaluhod na lamang si Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na ito ay talagang tapos na. Nagpatuloy naman si Tai Jing sa pakikipaglaban. Subalit dahil nanghihina na siya ay mabilis lamang siyang nabibigyan ng mga disciples. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nanatiling nakaluhod pa din si Zhao Jingshi at mukhang nawala na ito ng pag-asa pang manalo. Na kahit si Jinbo ay nababahala na nasabi pa nga niya na hindi na maganda ang sitwasyon ngayon ay nabaliktad, mas mabuting gawin itong pagkakataong umalis dito. Dagdag pa niya habang tumatakbo ng mabilis na ang buhay ay mahalaga. Maya-maya pa habang nasa loob ng panghihina si Zhao Jingshi ay may nagsalita mula sa kalangitan na sabi pa nga nito na paanong ang aking pamilyang Zhao ay naging walang kwenta. Agad naman na narinig ito ni Xiao Chen at napatingin siya sa kalangitan at sabay niyang sinabi na kung sino iyon. Nang makilala ni Zhao Jingshi ang aura at boses ng nagsalita ay nasabi na lang niya na ito ang aking master. Ilang sandali pa ay lumabas na ang nilalang na Supreme Emperor ng pamilyang Zhao. Hindi naman agad nakapagsalita si Zhao Jingshi sa kanyang nakikita. Agad naman na lumapit ang nilalang kay Zhao Jingshi. At binigyan siya ng isang sampal at sabay na sinabi nito na gumising ka ang pamilyang Zhao ay hindi nararapat na matalo laban sa taong ito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shout out.
Kaya naman shoutout kay Ashanhel Mendoza from Silang Cavite, Lolita Lopez from Orani Bataan, J. Ford, Celoso Gaming, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.